So ngayon is mag-DIY tayo mag-spray paint ng rigid port na nabili natin sa marketplace. Second hand lang to and kita nyo naman na marami na siyang gas-gas. So kailangan natin itong pagandahin. Kaya mag-DIY tayo ngayon. And para umpisa niyan is gagamit tayo ng paint stripper. Grandmaster yung tatak niya. Ayan. So nakikita niyo paint stripper. Kahit anong brand naman is pwede namang gamitin. As long na paint stripper siya. And paggamit tayo ng paintbrush na gamitin natin pamahid dun sa tanggalan natin ang pintura. At dito naman ay gagamit tayo ng gloves para protection natin sa kamay natin dahil napakakatin itong paint stripper na gagamitin natin. Yung feeling na mainit siya, na makate, na mahapdi, pag samasamahin mo yun yung mararamdaman mo pag natalsik ang kanito sa balat. And dagdagan mo na rin ng salamin para sa mata mo. Dito naman ay mag-uumpisa na tayong magpahid ng paint stripper sa material na tatanggalan natin ng pintura. Dahan-dahan lang yung pagpahid nito para hindi tayo matalsikan sa balat dahil napakadelikado ng paint stripper na to pag tumama sa atin. Kaya kailangan natin mag-ingat habang ginagawa natin itong prosesong to. Kaya hindi na natin na dito na tayo kumuha ng pamahid sa sahig. Dito natin ilalagay. Okay lang naman yan, effective pa rin yan kahit dyan natin kinukuha yan. So sa nakikita nyo, may epekto na yung paint stripper na pinapahid natin. Kumukulo na yung parteng nalalagyan niya. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagpahid dito hanggang malagyan natin yung buong parte niya. And ayan, kumulo na yung parteng napahira natin ng paint stripper at ready na yan para matuklap yung mga parteng natatanggal na. Kaya ginamitan natin siya dito ng tubig na pang spray para mabawasan naman yung mga natatanggal na parte. Dito naman ay ginamitan ko siya ng flat na bakal para kuskusin yung mga natutuklap ng pintura at mabawasan na rin ito. And para sa pagpinali, ginamitan na natin ito ng steel brush para matanggal yung mga maliliit na naiwan pa. And nilihan na rin pala natin to ng 800 grit. Parteng to is mag-spray na tayo ng primer. 1 to 2 coats lang ng primer ang kailangan natin dito para malapatan na natin siya ng base coat. Dito naman ay mag-spray na tayo ng black na gagamitin nating base coat ng ating pipinturahan.
dito naman ay nagtitimpla tayo ng top coat na hinaluan natin ng glitter effect na ilalagay natin sa black na base color natin na para lumitaw yung kulay niya. Dito ay dinamay ko na rin yung handlebar ko na nakatabi na black din man din yung base color niya. So inisperya na natin din siya ng may glitter effect natin na top coat para magmukha na rin siyang bago. Nabili ko rin to sa marketplace ng second hand and medyo kupas-kupas na rin yung kulay niya, kaya ito pinapaganda na rin natin. Sasabay ko na rin to sa ginagawa natin. At sa parting ito is nag-spray naman tayo ng clear coat na walang halo, as in clear coat na lang ito para mas kumintab yung ginagawa nating pag-spray dito sa rigid fork at saka sa handlebar. Two to 3 coats naman ang ginawa natin dito sa pampinalya natin na clear coat